Ang totoong kwento ng pag-ibig. Masakit kasi makikita ko lalaki yung anak ko walang ama. Totoong kwento ng isang taong nagmahal. Nasaktan. Ayoko dito. At buong tapang na hinarap ang masakit na katotohanan. Hindi ka gumawa ng paraan para maitama yung gusot? Hindi mo siya kayang mawala? Starting today, break na kayo. Alright? Say thank you, say sorry, say goodbye. Ang totoong kwento na minsan nyo nang nasaksihan ay muling matutunghayan sa Papa Jack's True Love Conversations TLC, The Drama Special. Hi, Mama Tanya. Bakit parang nasa ano tayo lata? Parang nasa ano tayo lata ng sardinas na ubos na. Ganun din sa'yo. In fairness, meron tong effect ha. Teka lang kapag kaganyan daw lumayo daw tayo sa mic. Teka nga, nasan yung tek? Para po kaming nasa loob ng late ha. Mukha ba kami nasa lata? Ayan, nagbabago na. Ayan na. Oh. Ayan na. Actually, galing po talaga kami sa planetang Mars. Galing po kami sa planetang Mars. Kaya ganon, po yung welcome namin. Welcome, Chuba. Kaya ano na? Teka, medyo may pagka-alien pa ako eh. buti ka nga alien. Ano ka? Ikaw na bahala. Ako na lang di bahala. Well, anyway, tama ba? Parang narinig ko parang alien pa rin ako. Ikaw pa rin? Ako hindi na. Teka lang. Ito, yung tek. Chip Ed! Nananahimik kita, ginugulo mo. Tunuglata daw po si Christine Dero. Oo talaga. Kabisyo, tunuglata ba kami? I-tweet nyo nga kami nauna, o diba? Oy, kapag mag-tweet pala kayo i-hashtag nyo po TLC, The Drama Special. At hello mga kabisyo. Hello, kapwa. Kapilin nyo na nga po mula po sa mundo ng Love Radio. Love Radio Landia, ito bebe ko. Ako po. Nadidistract talaga ako sa lahat. Ako po si Miss Kay, Christine Dera. At ako naman po mula sa Kaharian. Kaharian ka? Sa akin, Love Radio Landia. O sige. Kaharian ng Yes FM. Ako po antanyan yung lahat sa radyo na high blood daw araw-araw. Araw-araw? May araw lang. Diba yan? Tanya Chinita. At syempre na magbibigay solusyon sa inyo. Pwede rin naman ang konsumisyon. Abay, isang upo ang dramahan ho. Isang upo ang yamutan ho. At may galit. Isang upo ang iyak. Kapag alauna na. Oh my gosh. Drama. May sakit kasi ako, be. Mainit. Mainit ako. Ano ba yan? Ayusin mo kasi. Mainit ako. Parang feeling ko kailangan ko ng Kispirin pati Yakapsul. Ilabas mo yung init na yan. Kapag alauna na, drama na. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa kwento ni Tala na may problema sa ex-jowa. Ex-jowa. Na basta malalaman nyo na lang. Ang gaganap syempre, dala ito ng ewan ko ba? Ewan ko ba? Rakitera bilang Tala, tila. Layo. At syempre si Diego Bandido po bilang Justine. Ay, ang pogi ng pangalan. Justin Bieber. Uy, in fairness. Sino bang may sakit? Ako o ikaw? Yung totoo. Anong nangyari? Teka lang. Uy, Tanga lang. Ayan, diba? Ayan na. Si Rakitera, Tala, Diego Bandido, Justin, Maria Morena bilang Myra. At siyempre si Madam Chiki bilang RB. Si Madam Chiki! Nandiyan ba si Madam Chiki? Dito si Madam Chiki. Ipa-hello mo nga kay Madam Chiki. Madam Chiki, hello daw po. Ayan na daw po, ayan na. Hello, Pogi. Ay, Mama Christine, ang pogi mo. Ano? Ang pogi mo daw. Ay, naku, na-miss kita, Madam Chiki. Ay, hindi daw, ito pala. Hoy, charotera. Hala? Wala naman ako sinasabi, charotera agad. Ako, Madam Chiki, pupuntahan kita mamaya sa sabunutan ko yung tutot mo. Yung karug.
Ano ba yan, Tanya? Mga tinuturo mo sa... Bakit? So, eto na nga, wala nang patumpik-tumpik pa. Simulan na nating tambayan ang kwento ni Tala. Yes, syempre. Ito na nga po. Huwag na nating patagalin. Paulit-ulit. Ano ba, Anli? Simulan na po natin. Simulan na nating pakinggan at antabayanan ang istorya ni Tala dito sa Papa Jack's True Love Conversation. The drama special. Special. TLC. Hello po, Papa Jack. Magandang gabi sa iyo, ha? Magandang gabi din po. Naka-wireless ka ba o cellphone landline? Cellphone landline po. Hanap ka ng signal po. Nasa ka ba ngayon, Tala? Nandito po sa Kasera, Papa Jack. Sa? Sa Kasera po, dorm po. Anong lugar ka, Okay te? Oo. QC po. QC. Oh, malabo ang signal mo ngayon dyan, ha? Punta ka muna Makati, tapos tawag ka ulit sa mamaya. Papa Jack na. Sige. Si Tala talaga pangalan mo? Hindi po, nickname ko lang po. Ano kasi po, Papa Jack? Gusto kong humingi ng advice. Gusto ko nang mag-move on eh. TLC. May kipag-break ka na sa akin, Justin. Oo, Tala. But why, Justin? May nagawa ba akong mali? Ano? Magsalita ka. May nagawa ba akong mali, Justin? Bakit gusto mong makipag-break sa akin? Hindi na kita mahal, Tala. What? Bakit? May iba na ba? Siya ba yung madalas mong tinitext? Hindi naman ako manhindi. Kasi kahit magkasama tayo, busy ka sa pagtitext. And you heard nothing from me. Kasi nga, iniintindi kita. Tapos ngayon, sasabihin mo, gusto mo nang makipag-break. Sorry, Tala. Kasalanan mo rin kasi. Kasalanan ko? Bakit? Kasalanan ba na maging understanding ako? Naunawain kita? Ginawa ko lang yun because I love you. And I don't want to lose you. Pero wala kang time sa akin. Lagi kang busy. Sa oras na kailangan kita, hindi ka pwede. Dahil may mga dapat kang gawin. Justin, alam mo naman, desk officer ako sa hotel sa Maynila. Bilang desk officer, kailangan kong mag-focus sa trabaho ko. Isa pa, bago lang ako eh. Hindi lang naman to para sa akin, kundi para sa dreams natin. Sana naman maintindihan mo yun. Sorry, pero final na ang desisyon ko. Bahala ka. Wala naman akong magagawa kung pagod ka na sa relasyon natin eh. Break it to me gently. If you have to, then tell me lies. Break it to me gently. At least leave me. Bakit siya ganun? Ano bang naging pagkakamali ko sa kanya? Ang lapo naman ni Justin. Hindi niya ako kayang intindihin. Oo nga, meron akong shortcoming sa kanya. Pero ginagawan ko naman ng paraan yun eh. Para kahit papano, mapunan. Hindi man lang ba niya na-appreciate? At ito pa ang gagawin niya sa akin? Makikipag-break? Justin, ang sakit-sakit ng ginawa mo. Asa na yung mga promises mo? Sabi mo, mahal na mahal mo ako. And you want to spend the rest of your life with me. Pero saan na yung pangako mong yun? Asa na? Break it to me gently. If you have to say goodbye.
Ang sad naman ang nangyari sa inyo, Tala. Umuwi ka ng province nyo dahil mismo ang jowa mo. Pero ito pala ang mangyayari sa iyo. Ang makipag-split sa iyo. Napaka-unreasonable niya, RB. Wala raw akong time sa kanya. At sinisisi ka pa niya, ganon? At wala ka pa raw time sa kanya? Yun na nga. Alam niya na malayo ang work ko. Nasa Ilocos siya. Ako, narito sa Quezon City. Pero ginagawa ko ang best ko para makausap siya. Araw-araw pagkagaling sa work, bago ako matulog, tinatawagan ko siya. Tapos, kung kailan malapit ng birthday naming dalawa, saka pa kami maghihiwalay. Magkasunod pa naman ang birthday namin. December 1 siya. Ako, December 2. Ay, friend, di ba next week na yun? Oo nga eh. Paano ako ngayon magse-celebrate ng birthday ko? Oo nga, tapos magki-Christmas pa. Hala, friend, paano yan? Eh di magiging, member ka ng SMC. Samahan ng malalamig ang Christmas. Ay naku, nakaka-hurt talaga yan. Pero, hayaan mo na yon. Lalaki lang yan, friend. You can find new love. And I'm sure much better sa kanya, no? Ewan ko kung magagawa ko yun, friend. Kasi, love ko talaga si Justin eh. Pero, hindi ka na nga kasi niya love eh. Huwag ka na nga baliw dyan. Hindi tanghilos Valdez ka sa love life mo. Gagawin mo ng miserable ang life mo. Ay naku, bad yan, friend. Wala yung may tutulong sa'yo, no? At saka alam mo naman, isa kang desk officer dito sa hotel. Kaya dapat naka-smile ka lang lagi. Hindi pwede yung nakasalubong ang mga kilay mo. Mamaya magmukha kang bruha. Sige ka, isipin ng mga customer natin kung kulamin mo sila. Ano ka ba? Alam ko naman yung dapat kong gawin eh. Saka, di ko dinadala dito sa work yung personal problem ko. Iniiwan ko yun sa dorm. Saka, ayoko yatang masermonan ng supervisor natin. O kaya, mawalan ng trabaho dahil lang sa Justin na yun. Wow, Justin! Akong bahala sa'yo, Myra. Hindi kita pababayaan. Magiging masaya tayo. Natatakot ako. Saka pareho pa tayong nag-aaral. Pero mahal kita. Mahal mo ako, di ba? Oo. You mean, friend? May iba na si Justin? Agad-agad? Oo, RB. Yun ang information na nakarating sa akin. Sabi ng cousin ko eh. Confirmed! Nakipag-break siya sa'yo kasi nga may natagpuan na siyang iba. Kaya nga, friend, you have to accept na wala na talagang pag-asang magkabalikan kayo. Ay, tama ka. Kaya, kakalimutan ko na rin siya. Ay, plangak! I-erase mo na siya sa isip mo, friend. Hindi dapat, panghinayangan yung mga guy na tulad niya, no? Parang kailan lang okay saya kasama ka. Bawat saglit tayong dalawa, walang nang iba. Bakit ngayon may ibang kapiling ka? Mahal mo nga, kaya siya tunay ba? Ang ganyan ba kadali? Ako'y nilimot na. Nalimutan mo na bang mahal kita? Ikaw
Akala ko ba sabay tayong uuwi kahapon pagkagaling dito sa university? Sorry, may ginawa kasi kaming group project eh. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Pinaghintay mo ko sa school canteen. Pasensya na. Nawala rin kasi sa isip ko. Nakakainis ka? Justin, bakit ka ba ganyan? Bakit? Ano bang problema? Baliwala na ako sa'yo. Di ba kaya ka nakipag-break kay Tala dahil sabi mo, mas love mo ako kaysa sa kanya? Tapos ngayon, tinitake for granted mo na ako. Bakit? Dahil nakuha mo na gusto mo sa akin? Myra, ano bang sinasabi mo? Saka, huwag kang magtaas ng boses. Narito tayo sa school campus, nakakahiya. Halika, umuwi na tayo. Saka na lang tayo mag-usap. Sa nalaman ni Tala na may bago ng karelasyon ang dating nobyo, nagkaroon siya ng rason para tuluyan na itong kalimutan. Pero, paano mo nga naman tuluyan siyang makalimutan kung panay pa rin ang paramdam? TLC. Ayun po. Parang, tas ang mahirap pa po, Papa Jack, kasi nagte-text pa po siya hanggang ngayon. Kailan siya ulit nag-text? Kanina. Hayop. Nagre-reply ka? Yun Papa lang. Jack naman, alam mo na. Huwag kang magtaka kung ba't siya magre-reklamo, nagte-text siya, nagre-reply ka, bungol ka pala eh. Hindi, Papa Jack, kahit naman ayoko sana eh. Pero syempre, Pero di ba, nagre-reply ka. namimiss. Pero nagre-reply ka, yun ang bottom line, no? TLC. May nag-text sa cellphone ko. Si Justin, nag-text sa akin. Bakit kaya? After 6 months ng pakikipag-break niya sa akin, bigla siyang nag-text. Hello, Tala. Musta na you? OMG! Ba't niya ako kinukumusta? Anong ibig sabihin nun? Bakit biglang nagparamdam sa akin si Justin? So, anong ginawa mo nang mag-text siya sa'yo? Ano pa bang dapat gawin? Hindi ang mag-reply. Hala! Tala! Akala ko ba? Akala ko gusto mo mag-move on. Kaya nga. Bakit kailangan mo mag-reply? Naku, harot ka rin eh, no? Kiring-king ka eh. Ito naman? Nag-reply lang, harot agad? Di ba pwedeng kinikilig lang? Kilig ka dyan. Di ka nga ba't break na kayo ni Justin na yon? Wala ka ng kiber sa kanya kasi nga, ipinagpalit ka niya sa iba eh. Pero friend, andito pa rin siya oh. Hayon, nasa puso. Nasa puso mo pa rin siya. Hindi ka pa rin talaga makaka-get over sa naging relasyon nyo. Kasi nga, friend, obvious na para kang uod na nalagyan ng asin nang makareceive ka ng text message galing sa Justin na yon. Ganyan ba talaga ang gustong mag-move on, friend? Kasi nga, mahirap siyang kalimutan. Ano ngayon ang plan mo? Ang makipagbalikan sa kanya? Yun ba ang bet mo? Ina-assume mo na ang mangyayari, friend? Wala naman siyang sinasabing ganun eh. Pero, hoping ka, di ba? Ewan ko sa'yo, binibigyan mo na lang ng sakit yung ulo mo eh. Dahil tanging ikaw ang siyang lahat. Nang mawalay ka ng minsay, hindi ko matanggap, kulang ang sandali. Pag ika'y wala, sadyang kapag wala ka, wala rin ang tuwa. Kung ang iyong puso'y may mahal ng iba, di pa rin magbabago ang aking nadarama. Ako ay aasang
Sino bang tinitext mo riyan kanina pa? Justin, sabi ko pakicheck itong research paper na ginawa ko. Baka may mai-input ka pa. Okay na yan, Myra. Hindi mo pa nga tinitingnan man lang. Pero okay na yan. Nakakainis ka. Akin na nga yung cellphone mo. Oh, ano ka ba? Huwag mong agawin ang cellphone ko. Puro ka na lang text. Sino bang tinitext mo? Parang napaka-importante yata niyan. Juan, katropa ko. May tinatanong sa akin tungkol sa major subject namin. Sige na, ituloy mo na yung ginagawa mo. Napapadalas naman yata ang pagtawag mo sa akin, Justin. Para kamustahin ka, Tala? May sakit ka? Wala to. Lagnat laki lang. Saka konting ubo at sipon. Dapat mag-ingat ka. At inaalagaan mo yung sarili mo dyan sa Manila. Salamat sa concern mo. Bukas lang, okay na siguro ako. Di mo dapat kasi sinasagad-sagad ang sarili mo sa pagtatrabaho. Gagaling din naman ako eh. Di pa rin siguro gaanong nakakapag-adjust ang katawan ko dito sa Maynila. Iba kasi dyan sa Ilocos eh. Sa probinsya. Lahat fresh. Dito sa Manila, wala na yatang fresh eh. Nag-aalala tuloy ako sa'yo, Tala. Bakit naman? Ayoko kasing nagkakasakit ka. Ha? Seryoso? Oo naman. Kailan ba kita biniro? Bibisitahin kita riyan. Oh, di nga. Ay nako, etchos lang yan eh. Saka, mamaya, magalit sa'yo ang girlfriend mo. Wag na lang. Okay lang naman ako rito eh. Luluwas ka ng Maynila? Oo, Myra. 1 to 2 days lang. Babalik din agad ako. Bakit? Anong gagawin mo ron? Juan, inutusan na ako ni Ermat. May pinasasabi sa auntie ko. Ba't di na lang tawagan sa cellphone? Ba't dapat pang puntahan mo? May kailangan din kasi akong kunin dun eh. TLC. Sige, sige, nagkasakit ka na. Yun po. Nagkasakit po ako. After, nung sinabi ko po sa kanya, agad-agad pumunta pa siya dito sa Manila, round trip pa. TLC. Hi, Tala. Justin? Ba't narito ka? Diba sabi ko sa'yo, dadalawin kita? Galing ka pa sa Ilocos? Oo. Halika, maupo ka. Bakit nga ba bigla kang napaluwas? Kasi nga, worried ako sa'yo. Dahil may sakit ka. Salamat sa concern mo. Pero, teka, parang mali yata itong ginagawa mo. Bakit naman? Ano bang mali na dalawin ng isang kaibigan? Alam ba niya? Ni Myra? Hindi. Saka, ba't kailangan niyang malaman? Justin, I'm confused for what you are doing. Ano bang ibig sabihin ng pagbisita mong to? Justin? Miss na kasi kita. Ano bang sinasabi mo? Nagkamali yata ako nang piliin siya. Ikaw ang nagdesisyon yan. Ikaw ang may gusto na makipag-break sa akin. Pero, parang may kulang sa relasyon namin. Anong kulang? Hindi ko ma-explain. May nangyari na sa inyo? Oo.
Di mas kailangan ka niya. Kaso, ikaw palang mas mahal ko. Ginulat ako ni Justin sa pagbigla niyang pagpunta rito sa Maynila. Saka, bakit ganun yung mga sinasabi niya sa akin? Totoo kaya yung sinabi niya? Mahal pa rin nga niya ako. Pero, bakit siya nakipag-break? Ay naku, over siya. Hindi na siya nakakatuwa, friend ah. Pero RB, seryoso si Justin sa mga sinabi niya. About sa relationship nila at sa feelings niya. At gusto mong paniwalaan siya, ganon? Cause I know na he's telling the truth. So sure ka? Baka mamaya, pinadadama ka lang. Anong ibig mong sabihin? Na may gusto lang siyang makuha sa'yo. Hindi naman siguro. Sinabi ba niyang gusto niyang makipagbalikan? Hindi. Pero, hello naman. Para saan pa yung pag-i-effort niyang puntahan ako dito sa Maynila kung wala siyang planong makipagbalikan sa akin? Ay naku, at gustong-gusto mo naman. RB, ayokong lukoy ng sarili ko. Kasi nga, love ko pa rin siya. But girl, listen, ha? May iba na siya. Okay? Anong gusto mo? Share kayo ng boyfriend? Siyempre hindi. Oy, ba't parang kinikiliti ang kuyukot mo? Thinking na babalik siya sa'yo? Samantalang may jowa na siya ngayon, oh my God. Kasi nga, love ko pa rin nga siya. Ay naku, tigil-tigilan mo nga ako. Ang sakit sa pimples yung gusto mo mangyari, Tala. Friend, mali bang bigyan siya ng another chance? Another chance ka dyan? Eh may jowa nga. Ano bang gusto mo? Maging kabit ka? Kabit agad? O edi other woman. O ganon. Kung yun ang bet mong tawag, masosin ang konti. Ito naman, kainis ka. Ikaw pa itong nainis, friend? Naku, sinasabi ko lang ang point ko. And please lang, think about it first, friend. Pag-isipan mo ng 100 times bago mo i-push yung kalokohan mo na yan, no? Honestly, friend, ayoko nang, gawin mo yung iniisip mo na yan. Then after weeks or months, makikita kitang nagkakrayola dyan, nagkakry-cry ka dyan, ikaw rin, anako. But still, I love him. Alam ko. Pero sana lang, right decision ang magawa mo, friend. Kasi ikaw rin ang magsasuffer kapag nagkamali ka. Gets mo ba yun? Sana nga, RB. Sana tama nga ang maging desisyon ko. Sa mga ipinahihiwatig ni Justin, naisip ni Tala na mahal pa rin siya ng dating nobyo. Kung mahal siya, bakit sila pa rin ang nobya niya sa Ilocos? Tama ba na umasa pa? O dapat nang mag-move on? TLC. Hindi ka na niya ate girlfriend. Ang kaya lang niya ibigay sa'yo ay extra lang time pag meron siyang extra. Ang tawag sa'yo ay, kumbaga sa isang buong pagkain, ikaw ay sabaw. Sabaw ka lang, di ba? Oo. Alam mo ba ang sabaw? Ang sabaw, ate, pwede kang kumain ng full meal ng walang sabaw, pwedeng meron, pwedeng wala. Ibig sabihin, ganun ka sa buhay niya. Sausawan ka lang. Ganon. Ang sausawan, pwedeng wala, pwedeng meron, kakain ka pa din. Kompleto pa rin yung meal, di ba? Opo. Oo. Ay, reserbang gulong. Ano ang gusto mo? Bakit butas? Hello. Di ba? Oo. Kirida. Hindi pa naman, malapit na. Uy, hindi naman. O, hindi pa. Sa ganyang inaarte mo, magiging kirida ka niyan. Ate, ganito. Stop. Mag-iisang taon na sila magjowa. Mag-iisang taon ka ng parang tanga, asang-asang na baka balikan ka niya. Mag-iisang taon ka na di nakapag-move on. Nagtataka ka ba kung bakit di ka makapag-move on? Kada mag-text yung ex mo, nire-replyan mo? Sige po, magpapalit na ako ng number. Sige na, sorry, thank you, and goodbye. Justin,
sorry kung ito, re-replyan pa kita. Alam kong nagiging istorbo na ako sa inyo ng girlfriend mo. Pero, hindi talaga kita masisi. Tsaka, sorry sa mga pagkukulang ko dati. Nagkulang ako ng time. Tsaka, effort. Sana naman inintid niyo rin ako nung nag-OJT ako. Tsaka, salamat. Salamat sa pag-aalaga dati. Salamat sa mga sakripisyong binigay mo. Bakit ba kay hirap tanggapin na ikaw ay di na magiging akin? Sa lahat ng bagay sa mundong ito, wala na hihigit pa sa pag-ibig mo. Kung sa piling mo, hindi na balik kung mawala ka. Basta't iniibig kita ng higit sa buhay ko. Hindi na balik kung magwakas na ang buhay kong ito, ngunit sa puso ko saglit at mayakap ka ng kahit-higpit. Hindi na balik kung mawala ka. Basta't iniibig kita ng higit sa buhay ko. Hindi na balik kung magwakas na ang buhay kong ito, ngunit sa puso ko ikaw ay naroon at hindi maglalaho. Hindi na balik kung mawala ka. Basta't iniibig kita ng higit sa buhay ko. Hindi na balik kung magwakas na ang buhay kong ito, ngunit sa puso ko ikaw ay naroon at hindi maglalaho. TLC, the drama special. Ano na? Ay, Ano na? ayun. Nagbabay na si Ate. Nagbabay na si Ate, pero alam mo, Mama Tanya, it is so easy to make up your mind, but the hardest thing is convincing your heart. Diba? Sabi ng utak mo, tama na, pero sabi ng Correct. puso mo, sige pa. Tama Ang tanong ka kasi dyan. ni Tala, dapat pa ba siyang mag-hold on o mag-move on? Ako, move on na. Tama na. Bugatahong yung lalaking yan eh.
Paki-explain ho, love you. Bogatahong bobo. Uy. Kayo na pong bahala sa iba. Galante. Basta siya na yun, all in one. Isa siyang malaking... Nako! Sorry ha, ate. Tama na. Grabe na yung sakit na ginagawa niya sa'yo. Ikaw naman kasi, kaya lalo siyang nananalo dahil hinahayaan mo siyang manalo. Hinahayaan mo siyang pumasok dyan sa puso mo. Hinahayaan mong mag-take advantage siya sa kahinaan mo. Ate, gising. Gumising ka na sa katotohanan na hindi siya deserving sa love na ivinibigay mo, ivinibigay. Diba? Hindi, totoo mamataan niya, sorry. Dala ito na carried away eh. Sorry pero hindi... Napapasaya mo ako, Chris. O diba, mag-exercise tayo tuwing Hindi pero totoo lang kidding aside, Tala, hindi siya ang lalaking bagay at para sa'yo. Yes. Nakipaghiwalay siya tapos bigla siyang babalik ng ganun lang, na dati ikaw yung priority niya, ngayon secondary ka na lang niya. Outs! As in AWTS, outs! Kaloka? So dapat mo pa ba siyang balikan o bigyan ng second chance ang bugatahong na yan? Yes, if he is deserving. Pero he's not Yes. And no, if di niya kayang iwan ang babaeng yan. But Tala, don't be the reason para maruin ang relasyon nyo. Ayoko siya, balikan mo siya. This time, be, pairalin mo yung utak mo over your heart. Pairalin mo yung puson, puso mo. Ano ba yan? Ano ba meron ngayon? Gamitin mo yung puso mo para alagaan yung taong malapit sa iyo. Totoo yan. Pero gamitin mo din yung utak mo para alagaan yung sarili mo. Naawa ako sa iyo, Tala, kasi hinahayaan mo siya. Don't waste your time and effort on people who don't really care about you. Tingin mo nagkikare siya? No, Tala. Hindi. Makasarili siya. Oo, lumuwas nga siya ng Ilocos just to see you, to show to you that he cares, pero hindi po yun ang basihan, Tala. Tama si Papa Jack, sausawan ka lang niya. Bang! Diba? The more kasi na nakikita niya umaasa ka, the more na may reason siya para paikutin ka niya. Tama na, Tala. Don't be afraid to let go. Tandaan mo, you may lose something good, but you may gain something better. Alright. Way better than him. Kung magulo yung utak niya, hayaan mong ayusin niya muna yung buhay niya bago siya muling pumasok sa buhay mo. Correct. Diba? Kakainis, bugatang. Alam mo yung bugatang, mama, diba? Hindi ko na kailangang explain. Love you. Ewan ko sa'yo. Ayan, tama yung sinabi mo na. Kainis. Hindi siya deserving. Kawawa naman yung babae na lagi na lang nag-e-expect. Tsaka, move on na rin kasi kung entertain niya si Justine, di ginawa niya na rin yung, ginawa ng ni Justine sa kanya. So, gano'n. At syempre, ang masasabi po naman ni Tanya, Chinita, kay Justine at sa mga taong katulad ni Justine. Balagtasan ba to, te? Oo, makinig kayo. Okay, go. Push. Ang taong salawahan ay siguradong may kalalagyan. Kung hindi man yan sa taniman ng pakwan, abay dapat idiretso na sa baranggayan. Kaya po sa mga lalaking hindi alam kung sino ang pipiliin, abay dapat po kayong magising. Baka kasi sa sobra nyong feeling, ay isabit namin kayong mga babae sa puso ng saging. I thank you. Alam mo, mama, kung ganyan siguro tayo mag-advise. Balagtasan tawag dyan, diba? Baka yung mga nakikinig sa atin, pag makikipag-usap sila sa mga kaibigan nila, ganyan na din. Oo, diba? Yung saging, mga ganyan. Very well said. Candidate number 1. I thank you. Thank you. I'm so touched. In fairness, ang dami mong audience dyan, ha? Thank you. Yun lang, no? Diba, mama? Tama naman. Alam mo kasi nagtatanong dito, wala ba tayong pagtatalunan? Wala Napakaklaro kasi ng kwento Bugatahong yung lalaking yun talaga Diba? So, wag na. Diba tama ba? Magkasundo ba tayo dito this time? Wag na, diba? Babalikan ka niya kung kailan may jowa. Pero bakit nga ba, mama, no? Merong mga tao na kahit anong ginawa sa'yo,
kahit paulit-ulit kang sinasaktan, pag nagsabi na ng I love you, parang natutunaw na overlook mo na yung pagmamahal. Ay, yung kasalanan niya, no? Kasi mahal niya pa rin. Kumbaga nandun pa rin yung pagmamahal niya. Pero sabi nga natin, may mga tao na oo, pwedeng magstay sa puso mo, pero may mga tao na hindi naman talaga pwede na magstay sa buhay mo. O diba? Candidate number 1. So yun lang, 'di ba? Nakakatuwa. Tsaka Taylor. Social. Tandaan mo, hindi naman sayang yung kung mag-move on ka na, no? Naka-move on ka na, tandaan mo, hindi sayang yung naging relasyon yun ni Justine. Kasi sa paraan na ganyan, sa na-experience mo, malalaman mo, ay, may better pa pala para sa akin. Oo, yung better na. Meron pala nga, mas makakapuno ng pangailangan ko, yung love na kailangan ko, di ba? So, correct. It's not a waste of time yung kay Justine. At least, you've learned a lot. Yes. Oh my God. Candidate number 49,000. Akala ko balagtasan pa rin yung sasabihin mo eh. Ano ba eh? Uy, gusto ko yan gawin mo nga yan araw-araw. Sige. Duguan ang utak, nakakaloka. So yun lang, move on na lang po tayo. And magdasal ka lang, have faith na sana hindi man si Justin yung taong para sa'yo, sana dumating yung tao na nakalaan talaga para sa'yo. At saka dahil nga maraming pangako tong si Justin, tandaan natin, kapwa kabisyo, irespeto po natin yung tao, hindi sa pagsasabi niya ng thousands and thousands of promises. Irespeto po natin sila sa pagtupad ng mga pangako niya. Diba? Correct. At kung talagang feeling mo, siya na talaga, huwag natin ipilit. Sabi nga, if two people are really meant to be together, then it will find a way. So yan nga pang ating naging kwento na very, very light lang ngayong araw na ito. Ngayong araw ng Friday. Para good vibes tayo, di ba ngayong weekend? Anong balak mo sa weekend, Mama Tanya? Sa bahay lang. Sa bahay lang. Ayaw mo sumama sa akin. Uy, congrats sa 3rd week natin, ha? Yay! Yay! Congratulations din sa mga nakikinig. Yay! Congrats! Maraming salamat po at syempre sa mga nagko-comments, nagpo-post. Lahat po ay appreciated. Maraming salamat. Corrected by. Thank you ng bonggang-bongga. O, diba? Be it negative, positive. Yes. Congrats din sa'yo. Naku, magpapahilot na tayo mamaya. Para kailangan natin ng hilot. O, medyo nakaka-stress din yung mga problema ng ating mga kabisyo, no? Correct. Hindi kinikerry ng powers natin. Pero carry yan, o, diba? Yung mga gumanap sa ating kwento ngayong araw na ito, si Rocky Terra bilang si Taylor. At syempre si Diego Bandido bilang Justin. Maria Morena. Yung totoo, anong meron sa'yo? Baby. Baby. Ikaw. Yan. Ako, ikaw. Sige. Magutuan tayo. Sige. Ikaw yung baby. Baby. Tama na nga. Tama na to. Babatuhin na tayo ng bote dito ng tubig eh. Oh, yes. At syempre si Maria Morena bilang Myra. At syempre, ang kabugerang Fragolet na si RB. Walang iba kundi si Madam Chiki. Correct. Hoy! Charotera! Ang ating writer, syempre si Gani Halamanan. At syempre ang ating musical scorer, Danny Fria. At ang ating director, Salvador M. Royales. Also known as Badong. Congratulations. At syempre, sa Lunes po, magsama-sama ulit tayo, ha? Yes, magsama-sama naman po tayo sa isang upuang dramahan. Isang upuang iyakan din. At isang upuang yamutan. I-follow niyo po kami sa aming Twitter. Correct. Malaki na ba yung yung Twitter mo? I mean, yung followers ang Twitter mo? Malaki na yung tweet. Marami na. Pakilinaw, Sorry, kasi Bisaya lagi ko. Inaon sa manoy. Wait, tarong nga ako Tagalog. Naon sa manoy. Sorry na. Oo, basta marami. Oo, marami na rin. Pero mas wala maganda kung problema sa aking mga ganyan. Kahit nga isa lang. Pero ayo kung may mag-follow pa, day. So, i-follow nyo na po kami at Christine Dera 907. Ganun na rin po sa Instagram at sa Facebook po, Christine Dera. At syempre ako rin naman po padamay, Tanya Chinita sa Facebook, sa Instagram yun din, at sa Twitter at DJ Tanya Chinita. And of course, Love Radio Manila, go. At Yes FM Manila. Maraming salamat uli po sa 3rd week. Congrats to us! Yahoo!
kasama mo mula po ako sa 90.7 Love Radio, ang nag-iisang guwapa na buutan pang si Miss K, Christine Dera. At ako naman po mula sa kaharian ng Yes FM, Tanya Chinita. At syempre, kabisyo, Tandaan kapag alauna na'y drama na. Happy weekend, bebe ko. Pahalo ka, kube. TLC, The Drama Special.